Okay, there are only a few athletes who have joined KG Classic from 2019, 2023, and 2024. So, for episode 6 of KG Talks, I invited one athlete who's done 3 shows of KG Classic, or who has been with us since we started in 2019, na medyo maliit pa kaming show nun. So joining me this afternoon is Earl. Good to have you in the show, Earl. Hi sir, good afternoon. So, Thank you yeah. for inviting me. Naman. Yeah. Siyempre kasama ka namin since nag-umpisa kami 2019. So let's go back para sa mga hindi may alam kung sino si Earl. When did you start competing? Kailan ka nag-umpisa? Anong year? 1 year. So nag-start ako mag-compete sir, 2018. 2018. And then 2019, alam ko nanalo ka doon sa Wilco. Sa Wilcon diba? Depot, yung Muscle Wars, Ayun. yung PFG Muscle Wars. Yan, nanood ako na. 2018 ba yun? 2019 na yun. Yan yung, I think yun yung before ng KG Classic eh. Oo sir, yun. Yan, okay. So, you started 2018, 2019. Of course, everybody, lahat naman tayo tumigil nung pandemic. And then you returned and joined us during 2023 and 2024. I want to talk about yung prep mo noong 2023 and 2024. Ano yung pinakamalaking difference na ginawa mo? Nung 2023, so ang ginawa ko talaga after nung competition ng KJ Classic, which is nga dahil natuwa ako and maganda yung competition, syempre nilevel up ko rin yung training. So minake sure ko na na yung mga weak points, yung weaknesses ko na binanggit nyo and binanggit ng mga judges is mag-improve siya this 2024. And yun nga, a few episodes ago, kausap ko si Steve and I said, Earl's package from 2023 to 2024, kitang-kita yung, kumbaga ano yung work na ginawa mo for basically 12 months. 12 months. Kitang-kita or lumabas talaga kung ano yung mga, like your back became tighter, umangat, parang mas naging 3D yung likod mo ngayon this year compared to last year. From the front naman, mas nag-tight din yung core mo. To be honest, from Muscle Factory, kinabahan ako parang sabi ko, yan ba yung itsura ni Earl ngayon? Sabi ko, 2 weeks, 3 weeks. Sabi ko, wala akong sinabihan nun eh. Nanood ako ng live feed. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko, although nag-improve, sabi ko, nag-spill ka ba nun? Nag-spill sir. Yeah. Actually, nung Muscle Factory, thankful ako na merong Muscle Factory eh. Kasi yung ginawa ko na pasok ng carbs, yung carb up ko for Muscle Factory is yung ginawa ko before nung KG Classics 2023. So maganda na meron akong dry run na Muscle Factory para ma-adjust ko sa maiba ko yung atake ko this event. So binago ko. Kasi yung nakita-kita ng yung lalabas ka for Masters, sabi ko, okay. He's now tighter compared to 3 weeks ago. Sabi ko, mas tight yung core. Sabi ko, okay to. Sabi ko, actually tinanong sa akin after nung show. After nung pre-judging, sabi niya, ano sa tingin mo sa mga pre-judging? I was asked by somebody. Sabi ko, I'm pretty sure may mga magba-back to back. Sure ako na may magba-back to back. And ikaw yung isa sa mga sabi ko, kuha to ulit ni Earl. Yung kay Danny at saka yung kay Danny yung sa class, yung kay Danny sure ako, ikaw sure ako, yung class B at saka class D ang hindi ako masyadong sure. Pero yun nga. So 2020, kung hindi nyo rin alam, si Earl po ay full-time na, hindi naman full-time, pero nagtuturo siya sa
isang gym. Yeah. Sa Fitness First. Yeah, Fitness First. But at the same time, meron din siyang, nagtuturo din siya sa labas. As freelance. So, alam ko kung gaano ka grabe din ang duty sa Fitness First bilang nag-13 years ako sa kanila. Paano mo na-balance yung work mo with the prep? Kasi some people during peak week or pag malapit na yung laban, hindi na yan mag-duty or hindi na yan pupunta sa mga clients nila sa labas ng gym. But ako nakikita ko sa stories mo, tuloy-tuloy ka pa rin. So, paano mo na-balance yon? Ayun. Sa totoo lang, sir, sa lahat na nakakausap ko, laging yan yung tanong nila. With mga athletes, mga coaches, mga clients ko. So, ang tanong na paano mo nagagawa? Kasi meron silang mga kilala ng mga athletes na parang 3, 2 client lang, parang pagod na, mainit na yung ulo. Which ako, nagte-train ako for ng 8 to 12 clients a day. Tapos lagare, iba-ibang Yan, lugar. mayaman yan. Kung 8 to 12 clients a day yan. Bumabudget yan every month. Di totoo yan. Ayun, sir. So, yun yung lagi nilang tanong. So, paano ko nagagawa? Paano ko nababalanse? So, yun, in-apply. Ever since kasi, sanay ako ng, sir, ng pukpukan eh. Diskarte. Tapos mga racket-racket. So, ayoko nang may mga free time. Ayoko nang hindi productive. So, much better na yung every oras ko is may nagagawa ako. So, minamanage ko ng maigi yung time ko na every hour, meron akong client. Pero hindi ba well, of course, hindi nakaka-apekto kasi you were able to produce, yung package mo this year for KG Classic, for you to be able to do a back-to-back win, hindi nakaka-apekto, di ba? Sir. So, mostly mindset? Mindset, oo. Kasi saka gusto ko rin siya. Ang advantage ko lang is gusto ko talaga yung ginagawa ko. Na kahit na hindi ko pwedeng gawing excuse na, ay, dami kong clients eh. Cancel ko na lang yung iba. Ay, naka-prep ako eh. Cancel ko na yung mga last clients ko. Hindi. Kasi ang tagal ko ang tagal ko na trainer. Then, yung mga clients ko, kaya nila ako nagustuhan and kaya sila nagstay sa akin dahil dun sa attitude na yun. Na hindi ka nagka-cancel? Na hindi ako nagka-cancel. Na kahit bumabagyo, muulan, traffic, hinahabol ko yan. Pinupuntahan ko sila lahat. Makati, Antipolo, yan. Fitness First, ibang gyms, condos, lagare. So yun, kita niya na kung what it takes to yeah, kasi like yun talaga doon ako nabibilib eh. Kasi parang nakikita ko, so, peak week na to, bakit? Kasi yun talaga ang karamihan sa mga kilala kong trainers na pagdating ng peak week, hindi mo na makausap, hindi mo na makausap or hindi na pumapasok ngayon, mag-relieve na yan, which is completely fine as well. Hindi naman natin sinasabi na mali yung ginagawa nila. There's some people na minsan talagang laser focus na hindi na makaisip ng, hindi na nila magawa ng tama. Tama naman din yun. Na mag-leave ka na lang kaysa pumasok ka tapos hindi mo rin magagawa ng tama yung trabaho. Pero saludo ako sa yung work and balance mo with prep and work. Something that hopefully a lot of you can emulate or maraming mga nanonood can emulate. If there was anything that you can change or meron ka bang sa tingin mong hindi pa nagawa sa prep for this year na sa tingin mo kung ginawa mo would change the outcome? Actually, binago ko siya, sir, talaga. Itong peak week ko, binago ko siya. So, before kasi, 1 day lang ako nagpapahinga eh. So, itong last na peak week ko, 3 days. 3 days ako nagstay sa bahay, which is sobrang bigat sa pakiramdam kasi hindi ako sanay talaga, sir, nag-i-stay sa bahay. Hindi ako sanay ng isang buong araw nang nakaupo, nakahiga, nakatingin sa ceiling. Gusto ko lagi gumagalaw, so active. So, sa akin yun parang mas mababaliw ako na magstay sa bahay kaysa yung magturo ako buong araw. So, nag-rest ka lang for 3 3 days? days.
So, Pero- yun yung ginawa mo sa during peak week. Tapos, ano lang, konting body weight na workout, ganun na lang, tapos cardio. So, sa tingin mo, nakatulong din yon for you to peak Mas better. nakatulong siya, sir, So, better. naka-recover. So, Naka-recover. huwag niyong kakalimutan ng recovery din. You know, I think yung mga iba ginagawa, sumasagad naman masyado na nahihirapan na yung katawan to recover and peak on the right time. So, would you do the same thing next year? Ah, If there's anything that you will change for the 2025 prep so, season? ganun, mas hahabaan ko yung pahinga sa clients sa next season. Gano'ng katagal ka ba nagpe-prep? Kunyari, let's say the show was, do you prep 20 weeks out, 24 weeks out, or what does your prep look Yung like? start talaga, sir, parang after katulad nito, after nung show na to, mag-start na ako ngayon mag-build. So parang 1 year talaga siya. Kasi hindi ka naman masyado bumibitaw. Like, I noticed yung sa'yo. May mga iba kasi, pagkatapos ng show, bumibitaw talaga bumibitaw, and then they put on more fat than muscle. Sa'yo, ikaw hindi. Ako yun, mini-maintain ko lang yung decent lang na taas ng body fat, which is yung visible Visible pa pa yung rin. abdominals. Then, training, same, pa rin. Pupukan pa rin ng training. Yun lang naman yung caloric intake, yung taas ng carbs, yun lang naman yung binabago ko Yung training ko talagang same Same lang pa rin. for the whole year And alam ko last year, when I asked you who your coach was, sabi mo ikaw lang. So this year, ikaw pa rin lang ang nag-coach? Ako pa rin. Ikaw sir. pa rin. Same. For next year, are you going to still coach yourself, or may sa tingin mo Actually, sir, mas yung better sa akin na Mag-isa. ako mag-isa. Kasi ever since sanay ako ng pinag-aaralin yung sarili ko, and yung i-figure out kung ano yung mali. Then mas satisfying sa akin na magawa ko siya and ma-figure out ko siya ng mag-isa. pero meron ka naman siguro pinsan mo. Ay, hindi rin, sir. Hindi na tumitingin or you ask feedback. Hindi rin, Wala, sir. wala, Yung wala last ka time lang, tinatanungan. kaya lang ako nagpunta dun sa binanggit ko na coach ko siya dun sa event kasi akala ko record na meron. Hindi, coach. wala So, naman. wala. Hindi, pero wala ka tinatanungan na kunyari, like let's say, papadalhan mo ng update Wala, na sir. parang, what do you think? Or wala din. Wala talaga. So, yun din, yung mga nagtatanong din na athletes. Wala kang extra na mata. Wala. Ayaw nilang maniwala na walang nag-guide, walang nagko-coach, walang sponsor. Kasi akala nila, meron may nagsusupport Wala. Ako lang. Yan ang nagagawa ng 8 to 12 clients. pag gusto nyong walang sponsor, 8 to 12 clients lang yan a day. Dito tayo. Pero yun lang nga, lalagariin Lagari mo. talaga. Lagari yun. Parang, you really have to have the love for that sport na para, kumbaga, pupundaran mo ng trabaho. It doesn't come easy. Diba? So will we see you? Of course, the same thing applies from as maybe a lot of people don't know. KG Classic offers the champion of each open class. We offer them the chance to defend their title again. Basically, we take care of the registration fee. We take care of their tanning and other expenses that for that weekend. KG Classic pays for it. So it's the same thing for 2025. So will we see you again defend your title in 2025? Yes, sir. Sure. Yan. Excited na ako kagad. Rinig niya yun, ha? 2025, aabangan niyo si Earl ulit. And ako, for me, I think kayong dalawa ni Phil yung naglaban for overall. Sa lahat ng time ng show, yung overall lang ako nakanood sa harap. Kasi most of the time nasa likod ako. But during the overall, nandun ako sa harap. And of course, I'm not speaking for the judges, but for me, I think it was you and Phil na naglalaban.
because yung fullness mo. And napansin mo, naging tighter ka nung finals. Oo, sir. Oo. Sige, alam. Kita-kita ko, sabi ko, teka, yung lumabas ka nung master, sabi ko, Medyo ano pa. hindi, patay ka ng patay, te. From pre-judging, tight ka na nun. Nung lumabas ka ng finals ng master, sabi ko, yung waist mo biglang lumiit, lumalim yung abs. Sabi ko, kumain to. Sabi ko, nakainan to, tapos uminom ng tubig, umikot, parang nag-pump, pumasok. Kasi pumasok lahat. Sabi ko, ang ganda mo nung masters. And then, nung lumabas ka nung overall naman, sabi ko, iba na naman. Mas naging... So, again, nag-iiba ang itsura ng isang athlete. Pag tama yung mga calculation mo, ha, paganda ka ng paganda, lalo na pag alam mong you're going to battle for the overall. Kumbaga may hinuhugot pa si Earl nung time na yun. That one for me was like, ikaw yung for me nung finals, ikaw yung pinakamalaking yung parang nakikita mo talaga yung change nung katawan. So, Thank you, sir. hindi naman. It was all you. Kami nanonood lang nung time na yon. So, do you want to share kung ano yung ginawa mo? Paano ka naging tighter and tighter and tighter? Natulog ako, sir, sa tent. Ang ganda ng tent. Sabi ko sa inyo huwag kayong lakad ng lakad. Buong time, pumwesto ako dun sa pinakasulok para walang istorbong dumadaan-daan. Then, after sampa, natutulog ako sa lap niya. Sabi ko sa inyo, wag yung lakad ng lakad kasi natatagtag. 'Di ba? The more you sleep, the better you will look. As in, the more relaxed. Kasi yung cortisol level mo bababa. Hindi ka mag-hold ng tubig. See? Ayun na, narinig nyo na yan kay Earl. Gumanda. As in, maganda na siya nung pre-judging, pero paganda pa siya nung pagdating ng finals. As in, it was super obvious na gumanda ka ng gumanda. So, yun matulog kayo backstage. Or, not just in backstage. Parang, di ba, hindi naman lahat ng show may backstage. Kung saan kayo hino-hold, kung may chance na matulog, kaysa nakatayo lang kayo the whole time, higa, Relax na. taas nyo yung paa nyo, tulog, wait kung kailan kayo matawag, tsaka na kayo sumampa. Tama. Better. Diba? Kasi sayang. May mga iba kasi may kita mo ang ganda nung umpisa, tapos nag-fade. Nag-fade nga. Yung mga palakad-lakad, sir. Kasi may nakita din ako mga ibang athletes na parang, ang ganda mo kayo ng umaga. Tapos nang pagdating ng gabi, nakikita mo nag-fade na. Parang pagod na. Pagod na sila, pagod na. Kasi totoo naman, mapapagod ka naman kasi wala kang masyadong pagkain, wala ka, di ba, peak week, during peak week, ito na yung, kumbaga, show day is, yun yung wala ka pa masyadong tubig. Dehydrated diba? Dehydrated ka pa. So talagang may hirapan kang to keep that, kumbaga may window yun kung kailan ka mag-peak. Parang, kung ilalakad mo pa yon, parang cardio mo na rin yun May stress pa lalo. Dadagdagan lang yung pagod. So, if there's any, for those who are wanting to compete 2025, or kahit na later this year, di ba? May mga ibang shows pa coming later this year. If there's any advice you want to give yung mga ibang athletes na magko-compete sa mga na-experience mo since 2018, kung ano yung mga, if may pagkakamali ka nagawa before and now you have more knowledge, ano mabibigay mong advice sa mga gusto mag-compete in the future? Okay, so para dun sa mga gusto mag-compete, and yung mga nagpa-plan mag-compete, ito yung lagi kong sinasabi kahit sa mga clients ko. So make sure lang na gusto nyo talaga yung papasukin nyo. Gusto nyo talaga yung gagawin nyo, and kailangan pag nag-commit kayo, para kayong nagko-commit sa relationship na hanggang di ka nakakatawid dun sa altar, sa finish line, hindi ka bibitaw. So, yun naman, kailangan gusto mo lang siya, na-enjoy mo. Kasi importante na-enjoy mo yung process Kapag doon ka pa lang sa first month, second month, hindi mo siya na-enjoy, walang satisfaction, alam mo yung feeling na, yung fulfillment sir, sa heart. Yan. So, pagka hindi mo na-feel yan, feeling ko hindi, Dapat gusto mo hindi talaga. para sa, kailangan gusto mo talaga. Totoo.
Kasi parang kung sa umpisa pa lang bibitaw ka na, what more towards the end kung nasaan yung totoong hirap Oo, kung nasa papasok. hirap ka na, mas doon ka bibitaw. So, kailangan, sa start pa lang, alam mo na gusto mo talaga, and committed ka na sa simula pa lang. Ayun, commitment daw, Mm. 'di ba? O bakit natawa yung So yan commitment, just like a relationship, going into prep is basically a relationship with the prep because yun nga, there will be a lot of downs more than ups sa isang prep. And Marami. this is very real talk. Mas maraming Totoo. times na sasayad ka kaysa yung masaya. 90%. Oo. Pero nandito talaga lahat yun. Kasi kahit na ako sinabi ko before if I did my prep when I competed 2019, when I was younger, hindi ko natapos yan. Hindi ko natapos. Bumitaw ako. Pero yung when I was older, more experience, yung parang, ginusto mo to panindigan mo. Tama. Hindi mo po pwede. Nakakahiya na parang, sasabihin mo, mag-prep ka, tapos biglang hindi makikita ng tao na sumampa ka. Tapos doon na papasok yung mga excuses. Lahat na, damay na yung magulang, damay na yung girlfriend. Ikaw lang naman yung may gusto nun. Nakikita, narinig nyo sa what it takes to be a champ, what it takes to basically win a show is really the commitment you have. Any last words, Mr. Earl, for basically, maraming fans to si Earl ang isa sa pinakamaraming hakot na pag every year pag may show, basta pag lumalabas yan, siya yung pinakamaraming sumisigaw na sa audience. And, as in the support system that you have. Family. The support, as in, you'd be really, it's very, nakakataba ng puso na makita yung support system ni Earl. Nakita mo naman yun sa stories niya sa social media that his family is always behind. Gaano kalaking yun, na yung pamilya mo sobrang supportive sa ginagawa? Malaki sir Actually, yun yung pinaka malaking factor kung bakit kaya mo siyang tapusin ng madali. Kahit mahirap. Mahirap naman talaga. Pero mas mas gaganahan ka kasi nandyan sila. Then kahit na yung iba sinasabi, bodybuilding lang, wala ka naman nakukuha pera dyan. Pero sila, wala kang maririnig sa kanila na gano'n. Then support, masaya lang. Kung hindi ko man sila nakakasamang kumain or mag-dinner, mag-lunch sa labas, nandyan sila. Nandyan lang sila. So masaya ako na nanonood sila palagi and full support. And proud, syempre. Syempre naman. Class B champion, Masters overall. Humakot nga to maganda yung ROI nito this year. Ganda nga, sir. Maganda yung ROI ni Earl this year. As in, it was worth it. I'm very, sa akin, to be honest, I was very glad that you got back to back. And of course, to top it up, naku, Masters ka na ngayon. Kaya nga Pero pinaka na-excite ako dun sir sa Masters Kasi kahit dati, gusto ko talagang makasabay pa sila, lalo si Coach Wins. Coach Wins, si Legran, yung mga dati kong talagang pinapanood. Sabi ko, at kala ko nga sir, last show ko na to. Sabi ko magre-retire na ako kasi nga, dapat this year talaga, magpapakasal kami ni Carla So sabi ko, last year ko na to, pagbigyan mo na ako. Bigay mo na sa akin to. Tapos kahit manalo or matalo, okay na ako. Solved na. Kaso hindi. So, negotiation na naman. So, Carla, papayag ka ba ulit next year na lumaro siya? Nag-guess na si okay Carla. Okay na, sir. So yun yung part din yun for me, like even for the guys in the team, kinakausap ko muna yung mga asawa. Papayag ka ba? Kasi, I think, may isang piece lang na hindi supportive, Sira na. Parang dapat all systems go.
pagdating sa prep, parang everybody from your family, significant other, to your friends, sinasabi ko nga, bodybuilding is such a selfish, makasarili, Yeah. sobrang makasarili. Sobra. And we have to be thankful to those who are around us and support us in our journey to the stage. Pero yun parati kong una tinatanong na, okay lang ba sa inyo na magko-compete sila this year? Pag sinabi nilang okay, then sige, go. Pag hindi naman okay, then sabi ko okay, then next year tayo, ganyan. Kasi of course, kasama yan eh. Kasama talaga. Na wala ka nang, for the athlete, wala nang iisipin na okay lang ba itong ginagawa ko or am I, umpisa, ano rin kasi yun eh, pwede din pag-umpisahan ng away. Oo, sir. Sobrang dami kong kilala na ganun. Oo. Just thankful ako na hindi ako ganun. Hindi ganun yung nangyari sa akin, kaya next year ulit. Yeah, kaya sa find a supportive partner na or I guess pareho yung goals. I think she is happy as well. Carla is happy kung ano na achieve mo. So kumbaga pareho yung mindset or pareho yung gusto din niyang mangyari. Your achievement is basically her achievement as well. Because nandiyan siya sa likod mo, supporting you all the time. Yes, sir. Tama. So to round it up, so yun nga, so ang sinabi nga ni Earl, it's all about commitment if you want to start with the prep. And then of course, dapat masaya kayo personal-wise. Yung personal side, dapat masaya, walang away. And we look forward for you defending your title again. Yes, sir. And I am excited what you will bring next year. Kung if like from 2023 to 2024, you've improved and parang lahat yung ibang issues mo ng 2023 na resolve mo ng 2024, what more? Parang nakaka-excite. Ako, for me the reason why na-excite ako sa KG Classic and not because for anything is because I see nakikita ko yung progress. Minsan binabalikan ko yung pictures ng 2023 tapos titingnan ko yung 2024. Saka, ang laki ng progress ng mga athletes. So parang nakaka-exciting na makikita mo yung trajectory ng athletes na tumataas na. Actually, yun lang yung pressure ko, sir eh. Yun nga, since maganda yung event, obligado na maganda ka rin lalabas. Pagka hindi ka magandang lumabas, parang yun lang yung makakapagpa-stress yata sa akin. Hindi, sa akin, sa akin like ikaw, I think yung pressure, ano yung pressure ng defending champ? Yun yung pressure, yun nga, na sumampa ako ng pangit. Kasi ayoko talagang mangyari yun eh. Like, talagang etong prep na to, 100% talagang sinagad ko, sir. Sinagad ko talaga. Yung last 3 days ko, para na talagang hospital levels yung, parang ako mga hospital eh. Nanginginig na ako, tatayo pa lang ako ng kama. Hindi na ako Sinagad mo yung makagalaw. depletion. Sinagad mo yung Ng depletion. carbs. Kasi first time kong, yun nga, after Muscle Factory, based sa nakita ko, talagang dire-diretso hanggang ano na, pang 2 days before ng competition, doon lang ako Kaya. Kasi, diba, ako, like, hats off. Kasi talagang iba yung pinakita mo this year. Pero yun nga. So, yung pressure yon as a defending champ. Back to back. Mag-3-peat na pa kaya. So, we will only 12 months away. 12 months. Abangan nyo na lang kung anong gagawin ni Earl. Hopefully, we can do a movie next year or a film, Road to 2025, and we'll see the defending champs and we'll check up on them siguro during the preparation. So for now, thank you, Earl, for coming on KG Talks. Maraming Thank you, sir. salamat. Thank you. Congratulations again. Thank you po. And we will see you soon. Like and subscribe. This is episode 6 of KG Talks.